Ayan guys, marami nga pala sa akin nagtatanong kung paano daw yung mga solar panels natin kapag umuulan. Meron daw bang power siyang nakukuha? Kasi nga naman, nakadepende sa sikat ng araw yung power na magagawa ng ating mga solar panels. Para mas masagot yun, i-check natin dito sa ating mga solar panels tsaka dito sa aking solar setup kung meron nga bang napoproduce na power yung mga solar panels natin kapag makulimlim o kaya naman is kapag umuulan. Tingnan natin yung aking solar panels dito sa bubong. Isang solar panels lang pala muna itong 100 watts muna. Solar panel namin, ayan yung 100 watts. At as you can see, basa yung bubong kasi nga umuulan ngayon. Pero medyo mayroon namang sikat ng araw. Ayan. Ayan, tumutulo na rin yung mga tubig. So, tingnan natin doon sa aking solar charge controller kung meron nga bang napoproduce kahit na umuulan. So, heto tayo. Ito yung ating solar charge controller. As you can see, meron siyang 1.2 ampere. Yung ating solar panels is 100 watts. Tapos, yung kanya namang voltage. So, tingnan natin dito. Ayan, 16, 17 volts. Tapos, tumataas siya hanggang 1.2 ampere. So, nakikita natin talagang merong power itong ating solar panel na 100 watts kahit na umuulan. Kasi nga naman, kahit na umuulan is meron pa rin sikat ng araw. Ibig sabihin lang nun guys, kahit na umuulan, basta mayroon tayong sikat ng araw, is meron pa ding power na mapuproduce yung ating mga solar panels, lalo na kung malaki yung mga solar panels natin na binibilad. Pero as we can see naman, yung aking panel dito sa bubong, ayan, is 100 watts. Kaya mayroon pa rin siyang power na napuproduce. Pero kung maliit na solar panels na yung ginagamit natin, like 20 watts pababa, siguro nasa ano na lang yun. Bihira na tayo makakuha ng 1 ampere doon. Also, meron nga pala ako ditong ginagamit na solar panels na maliit. Ayan o. Yan is 20 watts. As you can see naman, meron pa siya mga tubig dyan sa ibabaw. Now, tingnan natin yung current itong ating 20 watts na solar panel dito sa ating solar charge controller na maliit dito sa PWM. So, dito. Ayan. As we can see naman, malabas yung icon ng solar panel. Ibig sabihin is nagcha-charge siya. Tingnan natin yung kanyang current. Ayan, 0.0 current. Ibig sabihin lang yan, sobrang baba nung power na napoproduce ng ating solar panel at hindi pa yan enough. So, ganun talaga guys, kapag umuulan at makulimlim, kapag mahina yung sikat ng araw, talagang hindi halos sila makapag-produce ng power. Lalo na kung maliit yung solar panel katulad ng mga 20 watts na solar panel na ginagamit namin. Pero as we can see naman dun sa aming 100 watts na solar panel, kahit na umuulan or makulimlim, is nakapag-produce pa rin siya ng power kasi nga naman, malaki na yung 100 watts na solar panel na ginagamit namin dito sa aming setup dito. Now guys, para mas maganda, para makita natin kung ilang power nga yung napuproduce ng ating solar panel na 100 watts kapag makulimlim, subukan natin siya dito sa ating Bluetti na power station. Para makita natin yung actual power input o yung wattage na kanya napuproduce. So, gagamit ako nitong kanyang ito yung kanyang charging cable na pang solar panel. I-direct ko na siya. So, ayan, try natin dito sa ating Bluetti. Ito guys, dinirect ko na yung kanyang MC4 dito sa solar panel natin sa dulo. Tapos kinabit ko siya dito sa Bluetti. As we can see guys, 17 watts lang yung napuproduce ng ating solar panel na 100 watts, diba? Sobrang laki ng agwat. 100 watts na solar panel yung ginagamit ko. So dapat kung mayroon tayong efficiency na 80%, dapat is makapag-produce siya ng 80 watts. Pero dahil nga umuulan, mahina yung sikat ng araw, ayan, sobrang baba nang na-produce niya. 17 watts lamang. Pero mas okay na rin yan guys, kaysa naman sa wala, diba? So in that case guys, mas makukumpara natin kung ano ba yung solar panel na gagamitin natin, kung malaki ba o mas maliit. Kasi kung mas maliit na solar panel yung gagamitin natin, baka mas wala tayong watts na makuha dito. Ito nga ang 100 watts na solar panel, 17 watts lang yung na-produce. Kung gagamit pa tayo ng mas maliit, kapag umuulan, baka ligwak na tayo dito. Hindi tayo makapag-produce ng power at talagang hindi mapu-full charge yung mga device natin. At bukod pa dun guys, bonus na rin kung gagamitin natin solar charge controller ay yung mga MPPT kasi mas mataas yung kanilang conversion efficiency or mas malakas silang mag-convert ng power. Hindi katulad nito mga PWM na talaga mahina yung kanilang efficiency na nag-range lamang ng mga 75% yung efficiency. That's why kung meron tayong 100 watts na solar panel, possible na maproduce na lamang nila ay nasa 70 watts. Samantala kung MPPT katulad ng kulay green na ginagamit ko, possible na makuha sila ng mga 80 watts kasi halos nasa 80% yung kanilang efficiency hanggang 90%. Guys, tingnan nyo, malakas na yung sikat ng araw natin ngayon. Although,
hindi pa naman gaano matingkad, medyo makulimlim pa rin, ayan, pero hindi na umuulan. Ayan, medyo malakas na yung sikat ng araw. Tingnan naman natin yung current na napuproduce ng ating 20 watts na solar panel. Kung mapapansin nyo, ayan, 0 pa din. Hindi pa rin siya gaanong mag-produce ng power. Medyo mahina kasi yung 20 watts. Kailangan talaga nun is talaga matingkad yung sikat ng araw para makapag-produce siya kahit 1 ampere. Yun yung kanyang maximum. Samantalang doon naman tayo sa ating MPPT na merong 100 watts solar panel. So dito, ayan, nakapagbigay na siya ng 46 watts kasi nga medyo malakas na yung sikat ng araw. And aside from that, itong power station na to is naka MPPT yung kanyang controller. Ayan, napapansin nyo, MPPT. That's why mas malakas silang mag-convert ng power katulad ditong kulay green. Kanina umuulan, nakapagbigay siya ng 1.1 ampere. Tapos dito naman is malakas din yung kanilang efficiency kasi nga MPPT. At sa mga nagtatanong nga pala guys kung kaya bang i-full charge ng 100 watts na solar panel, itong ating Bluetti power station na merong 268 watts hour capacity is try natin kung talagang kaya niya nga. At ito naman guys, try naman natin i-charge itong ating power station na to. Yan, nasa 34% pa siya. I-charge ko siya dito sa aking 100 watts na solar panel na nasa bubong. Dito ko muna kinabit yung MC4 sa kanyang dulo kasi medyo mahirap pag-alis. So, i-charge ko na siya sa 100 watts na solar panel. Ang oras nga pala ngayon is alas 8 pa lamang. Hindi pa ganong malakas yung sikat ng araw. And ayan, tumataas na yung kanyang wattage. Titignan natin kung kaya niya bang i-charge sa loob ng maghapon gamit yung 100 watts na solar panel itong ating power station na to. Pero sa tingin ko naman is kayang-kaya niyang i-full charge yan. Ito guys, hapon na. Ayan, wala ng araw. Tingnan natin kung anong kastanan itong ating power station. Ayan guys, 99%. So bale, hindi niya kaya ma-full charge hanggang 100% kahit pa maghapon. Kasi nga, hindi naman gaano malakas yung sikat ng araw. Ayun lang guys, in conclusion, talagang mahina yung power na mapuproduce ng ating solar panel kapag umuulan o kaya naman is makulimlim. Lalo na kung maliit yung solar panel na ginagamit natin, talagang halos wala silang power na maibigay. Pero kung malaki naman yung solar panel mo, katulad kung 100 watts na solar panel yung ginagamit natin, kahit pa makulimlim or umuulan, basta may sikat ng araw is may power na mapuproduce yan. Yun nga lang, syempre, maliit pa din yon. Kaya sa mga nagsasabi guys na mahal daw yung solar panel o yung solar setup na upgrade katulad ng ginagamit namin dito, is talagang totoo yun guys, mahal talaga kasi talagang hindi mo sure kung ilang power or meron kang power na magagamit sa maghapon or sa magdamag kung umuulan. Kaya ngayong iba, hindi sila nag-off-grid solar panel at ang ginagawa nila is yung on-grid na solar panel. Which means, yung kapag nagbigay yung solar panel, yun yung gagamitin nila. Pero kapag kulang yung power na naibigay ng solar panel, is kumukuha naman sila dun sa power na nanggagaling sa grid or dun sa mga Meralco, kumbaga. Kaya guys, sa mga nagbabalak na ganitong setup, katulad nitong amin, off-grid solar setup, is pag-isipan nyo muna kasi talagang wala tong katiyakan, lalo na kung maliit na solar setup yung gagawin ninyo.